Noong December 6, 2004, bandang alas 4 ng umaga sa Tennessee, isang sugatang binata na nagngangalang Jason Imami ang tumakbo sa isang convenience store malapit sa Brandon Park Apartment Complex sa Knoxville at humingi ng tulong para tumawag ng 911. Sinabi niya sa dispatcher na siya ay natutulog sa kanyang kwarto nang marinig ang sigaw ng kanyang kasamang si Jonia Barry, isang 21 years old. Nang pumasok siya sa living room, nakita niya ang isang lalaki na lumalabas mula sa kwarto ni Jonia. Ayon kay Jason, nang magkatitigan sila ng lalaking ito, bigla siyang sinugod at sinaksak. Ngunit nagawa niyang lumaban at makatakas mula sa apartment. Ang kanyang paglalarawan sa salarin ay nakatulong upang makagawa ng composite sketch na ipinakalat sa Knoxville sa loob ng 3 taon. Agad na rumesponde ang mga pulis at ambulansya sa tinukoy na address. Natagpuan ng mga paramedic si Jonia sa pintuan ng apartment complex at base sa mga bakas, humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga madugong fingerprint ay natagpuan sa mga pintuan ng lahat ng kapitbahay sa kanilang palapag, ngunit walang nagbukas ng pinto upang tulungan siya. Dinala si Jonia sa ospital, ngunit hindi na siya nailigtas ng mga doktor. Sa pagsusuri ng forensic na may 20 na saksak sa katawan ni Jonia, si Jason Imami na tumawag sa 911 ay nagtamo ng isang saksak sa dibdib at ilang sugat sa kamay. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa apartment, nakita nila ang mga palatandaan ng pakikipaglaban sa kwarto ni Jonia at isang baluktot na kutsilyo sa living room na ginamit sa krimen. Ang mga duguang bakas ng sapatos ay patungo mula sa kwarto ni Jonia papunta sa kwarto ni Jason at palabas sa likod ng apartment complex. Sino kaya ang tunay na salarin? Totoo kaya ang mga sinasabi ng testimonya ni Jason? Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, si Jonia Barry ay ipinanganak noong August 26, 1983 sa Bristow, Tennessee. Nag-aral siya ng psychology at criminology sa East Tennessee State University. Nang lumipat siya sa Knoxville upang mag-aral para sa master's degree sa child psychology, nakitira siya kay Jason Imami na nakilala niya sa universidad. Nakahanap siya ng part-time na trabaho sa isang tindahan ng alahas. Noong December 5, 2004, matapos ang trabaho, nagpaalam si Jonia sa kanyang mga katrabaho at umuwi. Ngunit kinabukasan, namatay siya sa isang lokal na ospital at ang kanyang kasama sa bahay na si Jason ang naging pangunahing suspek. Dinala si Jason sa ospital kung saan sinabi ng mga doktor na wala sa panganib ang kanyang buhay. Sa pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen, napansin ng pulisya ang kawalan ng palatandaan ng sapilitang pagpasok. Ipinapahiwatig nito na maaaring pinapasok ang salarin, may susi siya, o nakabukas ang pinto. Isang bagay pa ang napansin ng mga investigador, ang Atlanta Braves cap na natagpuan sa kama ni Jonia. Ang sombrero ay pagmamay-ari ng kapitbahay ni Jonia na si Brian McLemore na ninakawan ng kotse noong gabing iyon. Naiulat ni Brian na 2 sombrero, stereo, at mga CD ang ninakaw. Natagpuan ng mga investigador ang mga ito sa apartment maliban sa isa pang sombrero. Ipinapalagay ng pulisya na ginamit ang mga sombrero bilang proteksyon sa ulan. Walang ibang buhok ang natagpuan sa sombrero maliban sa lehitimong may-ari. Mabilis na na-discharge si Jason mula sa ospital at dahil sa espesyal na atensyon mula sa pulisya, pumunta siya sa istasyon ng pulis upang sagutin ang mga tanong. Sinabi ni Jason na sila ni Jonia ay magkaibigan lamang at pinatuloy niya ito sa kanyang apartment hanggang makahanap siya ng sariling tirahan. Ayon kay Jason, bumalik siya mula sa trabaho ng 10:30 p.m. at nakita si Jonia na nagbabalot ng mga regalo sa sala. Nag-usap sila sandali bago siya natulog. Bigla siyang nagising sa sigaw ni Jonia at nakita ang isang hindi kilalang tao na lumalabas sa kwarto ni Jonia. Inatake siya ng salarin at sinaksak. Tumakbo si Jason palabas ng apartment at pumunta sa isang convenience store para tumawag sa 911. Sinabi ni Jason na hindi niya alam kung paano nakapasok ang salarin. Ang apartment ay nasa ikalawang palapag at may 2 paraan ng pagpasok, isang pangunahing pinto at isang likurang pinto na bihirang ginagamit. Sa kaganapan ng krimen kay Jonia, maraming mga detalye ang nagbigay ng mga palaisipan at mga tala ng pagkakaiba sa impormasyon. Yung mga bakas ng sapatos na dinala sa likod na pintuan ay nagdala sa mga investigador patungo kay Jason, ngunit hindi tumugma sa mga bakas ng sapatos niya.
Ininterogahan siya at nag-agree sa polygraph test upang patunayan ang kanyang pagiging hindi sangkot sa krimen, ngunit nabigo sa unang test at nagalit nang malaman ito. Sa pangalawang pagsusuri ng polygraph, lumitaw na mali ang mga pag-conduct ng unang test, kaya't pumasa si Jason sa pagsusuri. Bagamat unang iniisip na si Jason ang suspect, napatunayan na wala siyang kinalaman sa pamamagitan ng mga detalyadong pagsusuri. Ang kasamaan sa kwarto ni Jonia noong gabing iyon ay nagpapakita ng dugo ng hindi kilalang tao, ngunit walang katugmang DNA sa mga talaan. Hindi rin nagdala ng anumang resulta ang pagtukoy sa fingerprints sa kutsilyo na ginamit sa krimen. Napatunayan na si Jason ay nasa malayong lugar sa oras ng krimen at hindi kaya ng oras na maglakbay ng ganun kalayo sa sasakyan. Sa kabuuan, ang kaso ni Jonia ay nagdulot ng malalim na pagmumuni-muni sa kahihinatnan nito. Bagamat si Jason ay naapektuhan ng mga hinahala, hindi siya tumakas o nagtago mula sa mga awtoridad. Sa huli, napatunayan na may ibang taong pumasok sa apartment maliban sa biktima at sa kanyang kasama. Ito ang nagbigay ng dagdag na komplikasyon sa kaso na nag-iwan ng mga tanong at katanungang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Si Jason ay napagbintangan sa nangyari at napilitang lumipat ng ibang estado. Sinabi niya na ayaw niyang magpa-interview o magpa-media dahil ayaw niyang maalala bilang biktima ng pananaksak. Gusto niyang mahuli ang salarin at bumalik ang normal na buhay. Hindi daw madali ang kanyang buhay. Madalas siyang nananaginip ng masama, walang tulog, at may nararamdamang sakit. Iniisip ng mga tao na hindi siya apektado dahil maayos siyang kumilos sa publiko. Pero iba raw ang sitwasyon sa bahay. Halos 2 taon na mula nang mangyari ang insidente at ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumira sa apartment ulit. Tumira siya sa kanyang kapatid habang nagpapagaling. Mahirap daw ang magising na natatakot sa sarili mong bahay. Malaki rin ang epekto ng insidente sa kanyang pinansyal na kalagayan dahil 25% lamang ng kanyang hospital bills ang nasagot ng insurance. Tumira siya sa Colorado para makasama ang pamilya, ngunit lumipat sa Tennessee para mag-aral sa East Tennessee State University kung saan nakapagtapos siya ng kursong accounting. Hindi siya nagbibigay ng komento tungkol sa kaso dahil sa payo ng kanyang abogado. Matapos ilabas ng mga awtoridad ang sketch ng suspect, nakatanggap sila ng tawag na may grupo ng kabataan na nagnanakaw sa lugar ni Jonia at isa sa kanila ang kamukha ng nasa sketch. Ito ay si Michael Perel na 19 years old. Nang dalhin siya sa interogasyon, napansin ng mga investigador na ang kanyang sapatos na may parehong pattern ng mga bakas sa crime scene. Inamin ni Michael ang pagkakasangkot niya sa krimen, ngunit mali-mali ang kanyang mga detalye. Nang i-check ang kanyang fingerprints, DNA at sapatos, walang nag-match kaya napawalang sala siya ng mga investigador. Noong April 2007, nagkaroon ng breakthrough sa kaso ni Jonia nang may isang driver sa Tennessee na nakakita ng billboard na may larawan ni Jonia at sketch ng kriminal. Tinawagan niya ang pulis at sinabing kilala niya ang isang taong kamukha ng sketch at ang pangalan nito ay Taylor Lee Olsen. Si Olsen, na 20 years old, ay lumaki sa isang mayamang pamilya, ngunit madalas gumawa ng mga maliliit na krimen. Wala siyang record sa database ng pulisya dahil sa mababa lang ang kanyang mga pagkakasala. Nang matagpuan ng mga investigador si Olsen at dinala sa istasyon, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Jonia. Pumayag siyang magbigay ng DNA sample at pinakawalan pagkatapos nito. Noong September 20, 2007, lumabas ang ulat mula sa laboratorio na nagtutugma ang mga DNA sample mula sa crime scene kay Olsen. Ang kanyang dugo ay natagpuan sa kutsilyo, sa hagdan, at sa kwarto ni Jonia. Ang fingerprint niya ay nasa crime weapon. Inaresto si Olsen at kinasuhan. Ngunit itinanggi niyang alam niya kung paano napunta ang kanyang dugo sa crime scene. Sa huli, inamin niya ang lahat. Ayon kay Olsen, noong gabing nangyari ang krimen, nandoon siya at ang kanyang kaibigan sa apartment complex kung saan nakatira si Jonia. Plano nilang magnakaw ng kotse at naghanap ng mga bukas na pinto ng kotse. May nakakita sa kanila at sumigaw, kaya tumakbo ang kaibigan niya. Si Olsen ay naghanap ng bukas na pintuan ng mga apartment upang magnakaw ng mga susi ng kotse. Pumasok siya sa apartment ni Jonia at naghanap ng mga susi ngunit walang nakita. Nang pumasok siya sa kwarto ni Jonia, nakita niya si Jonia na natutulog na nakalitaw ang underwear. Sinubukan hipuhin ni Olsen ngunit nagising ito at sumigaw. Ayon kay Olsen,
Nasugatan siya ni Jonya gamit ang kutsilyo. Sa galit, kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak si Jonya ng maraming beses. Ngunit hindi pinaniniwalaan ng mga investigador ang pahayag ni Olsen na may kutsilyo si Jonya. Naniniwala sila na si Olsen, matapos hindi makahanap ng susi, ay kumuha ng kutsilyo sa kusina at pumasok sa kwarto ni Jonya upang magnakaw. Nang magising si Jonya at sumigaw, inatake siya ni Olsen gamit ang kutsilyo. Si Taylor Lee Olsen ay ininterrogate ng mga autoridad kaugnay sa pagpatay kay Jonya Berry. Una niyang sinabi na siya lamang at si Jonya ang nasa apartment noong gabi ng krimen at hindi niya intensyong patayin si Jonya, bagkus ay aksidente lamang daw ito. Gayunpaman, biglang nagbago ang kanyang testimonya. Sinasabing ang kanyang kaibigan na si Noah Cox ang may kagagawan ng krimen. Ayon kay Olsen, noong December 2004, siya at si Noah ay pumasok sa apartment ni Jonya. At nang magising si Jonya at sumigaw, si Noah ang kumuha ng kutsilyo at sinaksak siya. Sinabi ni Olsen na siya ay tumakbo at hindi nakita ang sumunod na nangyari. Ngunit ang bagong bersyon na ito ay mas hindi kapanipaniwala. Ang DNA na natagpuan sa apartment at ang ginamit na kutsilyo sa krimen ay tumutugma lamang kay Olsen. Wala ring ebidensya na nagpapakita na naroon si Noah. Sa katunayan, si Noah ay naimbestigahan na ng 22 days matapos ang krimen at negatibo ang resulta ng kanyang DNA sample. Wala ring mga sugat o gahlos sa katawan ni Noah na magpapatunay na siya ay nakipaglaban. Matapos ang pag-aresto kay Olsen, ipinahayag ni Noah na siya ay lasing at natulog lamang sa kanyang apartment noong gabing iyon at nagulat nang wala na si Olsen paggising niya. Si Jason naman ay isang saksi ay hindi makapagsabi ng sigurado kung si Olsen o si Noah ang sumaksak sa kanya. Nakatakda sana ang paglilitis ni Olsen noong September 2008. Ngunit noong March 24, 2008, natagpuan siyang patay sa kanyang selda. Sa kanyang huling sulat, inulit ni Olsen ang kanyang pagiging inosente at sinisi si Noah. Walang sapat na ebidensya laban kay Noah at isinara na ang kaso ng mga autoridad. Naniniwala ang mga magulang ni Jonya na sina Joan at Mike Berry na si Olsen ang pumatay sa kanilang anak. Ngunit hindi nila iniaalis ang posibilidad na naroon din si Noah. Sila ay nagsampa ng kaso laban sa Brandon Park Apartment Complex dahil sa pagkabigo nitong masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Ang kaso ay naresolba sa labas ng korte noong 2007. Ang Johnny AER Act ay pinasa sa Tennessee na nag-aatas ng koleksyon ng DNA samples mula sa mga taong nahatulan ng seryosong krimen. Ano ang masasabi niyo sa kasong ito? Hanggang sa muli, salamat sa panonood.